Magandang gabi po sa lahat at sa mga pwedeng makakapanood ng ating video ngayong gabi. Ngayon pong gabi mga kapatid, mga kaibigan, sana'y sabayan niyo po ako, no? Tayo po ay mag-Bible study ngayon. Yan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay iikot lang po dito sa Matthew chapter 24 verse 3 up to verse 14 mga kaibigan. Ito ay patungkol sa mga tanda or sign sa katapusan ng sanlibutan. Yan. At ang tanong po natin, meron nga bang katapusan ang sanlibutan mga kaibigan? Yan, meron nga bang katapusan ng sanlibutan? At kung meron man, ano-ano ang mga tanda yan, bago darating ang sinasabing katapusan ng sanlibutan yan. Diyan iikot ang ating kwento ngayong gabi mga kapatid, no? Bago tayo dumako dyan sa topic natin, ako po muna ay babati. Yan. At magpapasalamat na rin. Unang-una, binabati ko ang aking asawa dyan na nasa Davao siya ngayon, no? Doon siya na stranded ngayon. Hindi na siya makauli sa bahay. Kasi dahil sa lumalaganap ngayon na virus, mga kaibigan, hindi naman kailangan sa ating lahat. Sana'y matapos na yan at loobin ng ating Panginoon matapos na yan. Para sa aking butihing asawa, sana'y ayos ang kalagayan mo dyan. Sana'y ligtas ka dyan. Sana'y tahimik ang buhay mo dyan. At ganon din naman sa iyong buong pamilya. Ako'y bumabati sa inyo, sa inyong lahat, ng isang napakagandang gabi. Ganon din naman sa dalawa kong anak, kay Daniel at Derek. Magandang gabi sa inyo. At sa aking mga magulang, yan, sa akong nanay ug tatay diha sa Danlungsod, Midilian, Cebu, taga diha ko. Maayong gabi sa inyong duha nay ug tay. Hinaot nga hapsay ang inyong gabi karon. Hinaot nga malinaw ng atong gabi. Ingon man sa akong mga pagumangkon kang Shane Ashley, kang Milamer, kang Winwin, kang Tintin, kang Xiao og sa akong pagumangkon karon nga nasa New Zealand, kang Georgie, kang Dondon og kang Angela. Of course kang Berdana. Yan. Hinaot nga na kamong tanan akong mga pagumangkon na asa maayong pagkabutang karon, maayong panglawas, maayong pamati. Yan. Peaceful nga una. Yan, hinaot nga itugot sa atong Diyos nga magmalinawon ta. Yan. Ingon man usab sa akong mga igsoon, sa tanan akong igsoon, maayong gabi sa inyong tanan, sa mga babae, lalaki na akong mga igsoon. Of course, sa akong mga kaparyentihan diha sa Danlungsod, maayong gabi. Yan, ganon din naman sa aking mga kaibigan, yan, kay Pastor Iyas, yan, sa kaibigan ko, kay Jerry, Patrick, kay Ninyo, of course, dito sa South Korea, ako'y bumabati sa mga kaibigan ko dito, mga nakakasalamuha ko nung mga nakaraang rides natin. Kami po pala ay may rides kami 200 km sa isang yung linakbay namin. Ako nagpapasalamat sa pag-invite sa akin. Maganda yung pakikitungo, at isa pang napakagandang nangyari ay bago kami umalis, ako'y natutuwa, nalulugod po ako na may isa kaming kaibigan na nagsabi na pwede bang bago tayo umalis ay kailangan nating mag-pray, hingin natin ang guidance sa ating para. Ako'y tuwang-tuwa na nangyari yun mga kaibigan. Bagat ako'y na bigla kasi hindi naman use namin ginagawa yon, pero nung araw na yun ay napakagandang pangyayari na mayroong isang taong nag-open ng ganon at ako'y natutuwa, Yan. Ako'y nagpapasalamat din sa ating Panginoon na naging ligtas yung rides natin mga kaibigan. Yan. Sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa South Korea, ako'y bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, At napakaganda na ng panahon ngayon. Hindi na siya gaanong malamig. Yan. Tamang-tama lang yung lamig, kaya napakagandang mag-rides na ating bisikleta. Yan. Ano pa ba? Sana'y mag-ingat tayo, Sana'y ligtas tayo ngayon sa lumalaganap na sakit ngayon, mga kapatid. Dahil hindi naman kaila sa ating lahat na delikado talagang lumabas. Ganun pa man,
Sa bawat hakbang na ating gagawin ay hingiin pa rin natin sa Panginoon ang ating kaligtasan dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, mga kapatid. Yan. Para sa po sa lahat, welcome po kayo ngayong gabi para sa ating pag-aaral sa banal na salita ng Diyos, mga kapatid. Sana'y sabayan niyo ako. Sana'y may share ako sa inyo ng munting kaalaman patungkol sa Biblia. Yun. At ang topic natin ngayong gabi, mga kapatid, ay tungkol sa mga tanda sa pagdating sa katapusan ng sanlibutan, mga kaibigan. Yan. At ang unang tanong natin, may katapusan nga ba ang sanlibutan? Ayan. So, sana nabati ko lahat, no? Yan. Sa mga hindi ko nabati, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay manood po kayo. Yan, hindi para sa akin, kundi para sa ating Panginoon. Dahil ang ating ginagawa, ang ginagawa ko po hindi po para sa tao. Ito po'y pagluluwalhati para po sa ating Panginoon. Yan. Dahil mahirap pag gawin natin para sa tao, mga kaibigan, madi-disappoint lang po tayo kasi sasabihin ko pala sa inyo ngayon na kapag ako po ay nangangaral o nagba-Bible study, mga kapatid, ay mayroon po talagang anghang ang aking pananalita. Anong ibig yung sabihin? Hindi po kasi ako magpatutumpik-tumpik Ayaw kong iliko-liko kung ano yung nakasulat sa Bible at yung pagkakaintindi ko. Kung halimbawa masasaktan kita, kaibigan, wala po tayong magagawa. Wala po tayong magagawa, mga kapatid. Kasi hindi pwede nating i-twist kung anong nasa Bible. Kaya sa bawat pangaral ko, kahit kakaunti ang aking kaalaman patungkol po sa salita ng Diyos, isa lang po ang aking titindigan, mga kaibigan at kapatid, sa lahat ng mga nakakapanood ng aking video. Yung inakala kong totoo at tama, yun ang sasabihin ko dito. Kaya laging may anghang. Ayaw kong pupuriin ako ng tao dahil yung pananalita ko ay hindi nakakasakit sa inyong damdamin. Para po kasi sa akin, pag tayo po ay mangaral, dapat sabihin natin kung anong totoo. Yan. Kasi hindi naman ako ang magpapabago sa tao kundi ako lamang po ay tagapagpahayag. Yan, tayo lang po ay instrumento kung loobin ng Panginoon ng isang tao ay magbago dahil sa ating pangaral, yun. Salamat sa Panginoon pag ganun. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid at kaibigan, hindi po kita makukumbinsi. Ako lang po ay isang instrumento para magpahayag. Wala po akong kakayahan kumbinsa na tao. Kaya sa bawat pag-aaral na gagawin ko po dito, hindi ko po sinasali kung ano ang religion ko. Walang religion sa pag-aaral natin. Sana'y magiging open-minded lang po ang lahat. Yan. Inaasahan ko magiging open-minded lang po ang lahat na kagaya ng nagko-comment, ang dami lang comment na masama. Meron din namang mga magaganda. Ngunit gaano man kasama ang iyong komento, mga kapatid, mga kaibigan, hindi naman tayo madidismaya. Bakit? Kasi alam ko naman na hindi lahat ng tao ay kaya nating pakiusapan. Yan. Ang Diyos, tanging Diyos lang po ang may alam kung sino-sino ang pwedeng makaintindi at hindi. Yan. So sana'y nasabi ko na lahat. Nabati ko nang dapat kong batiin. Napasalamatan ko na. Yan. Salamat sa mga nanonood. Yan. Tayo na po yung magsimula, para matapos tayo ng maaga. Yan. At ang aking tanong ngayong gabi, ang isa sa aking mga tanong ay, may katapusan nga ba ang sanlibutan? Yan. So hindi tayo sasagot. Hindi tayo sasagot ng mga haka-haka. Hindi po tayo magsasalita ng mga katang-isip. Kung ano ang magiging tanong natin, titingnan po natin ang banal na aklat para sa kasagutan yan. At ang tanong, meron nga bang katapusan ng sanlibutan, mga kaibigan? Siguro naman hindi na yun lingid sa ating kaalaman lahat, kasi halos naman lahat ng tao ay nag-aaral na rin ng banal na aklat na ito. Yan. At para lang po ito sa mga hindi pa nangagkaalam, ito'y para po sa kanila. Yan. At basahin ko po ang sagot na matatagpuan dito po sa Mateo 24
versikulo 35, ito po yung nakasulat mga kaibigan. Basahin ko lang po sa inyo. No? Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ito yung sinabi ni Jesus, mga kapatid. Yan. At nasagot na natin no, ang ating katanungan na kung may katapusan nga ba ang sanlibutan. Yan. Ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng nakikita mo, lahat na nandito sa sanlibutan, pati ang langit na nakikita natin, yun po ay paniguradong lilipas. Matatapos. Yan po sana'y sa lahat ng mga hindi pa nagkaalam, no? Yung mga meron pang doubt. Yan, ito na po ang sagot. Dito po makikita sa Book of Matthew chapter 24 verse 35. Lilipas po talaga ang sanlibutan. Tayo lahat lilipas sa sanlibutan ito. Lilisan po tayo sa sanlibutan ito. Sabi ng Biblia. Yan. So pagpunta na tayo sa ating topic mga kapatid. Ano-ano ang mga tanda sa katapusan ng sanlibutan? Yan. At ang bersikulo, dito tayo po, basahin ko po sa inyo ang Mateo 24, versikulo 3 hanggang 5. Ito po yung nakasulat mga kapatid, no? Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilipat sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano ang magiging tanda at ng inyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Yan. Dito po sa versikulo 3 mga kapatid, dalawa po ang binanggit dito na sana'y ipapaliwanag ko mga kaibigan. Dalawa po sana pero masyado nang mahaba. Hindi kakayanin ng memory ng aking cellphone. Kaya parang hinati ko siya dito. Dito po sa versikulo 3 ng Mateo 24, ito po ang tanong ng mga alagad niya. No? Bumukod yung mga alagad at nagtanong sa kanya. Yan, ito po yung sikretong tanong ng mga alagad. Ano po mga kapatid, kung ano-ano ang mga tanda sa pagparito. Yan, sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus at ang katapusan ng sanlibutan. Kaya ang ating topic ngayong gabi, dito lang po tayo sa katapusan ng sanlibutan. Yung pagparito ni Jesus, bukod po kasi ito Masyado na siyang mahaba kung susulitin natin tong versikulo 3 mga kapatid yan. Kaya dito tayo magfo-focus sa katapusan, mga tanda sa katapusan ng sanlibutan. At sa 4, ito po yung sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Yan. Sa verse 5, sapagkat marami ang magsisi parito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Yan po ang sagot ng ating Panginoon nung nagtanong ang kanyang mga alagad. Ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, mag-ingat kayo na huwag mailigaw ninuman. Bakit? Kasi maraming pumarito, magsisiparito sa aking pangalan. Anong ibig sabihin mga kaibigan? At ililigaw ang marami. Anong ibig sabihin? Maraming magsisiparito sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, meron pong mga impostor na Hesus mga kaibigan. Ito po ang ibig sabihin dito sa Mateo 24:6, 24:5. Maraming magsisiparito na sa kanyang pangalan. Ngayon po mga kaibigan, i-explain ko lang po ito ng konti. Magbigay lang po ako ng mga ilang mga halimbawa sa bersikulong ito. Ito ang sinabi. Maraming magsisiparito sa kanyang pangalan. Hindi naman kaila sa atin ngayon mga kaibigan. Siguro naririnig nyo na ang nag-claim na sila na ang Panginoon. Yan. Naku po.
patawarin sana ako, no, sa mga masasagasaan ko ngayong gabi. Nang matindi po ako. Hindi ako magdadalawang isip sa sagasaan natin ang pwede nating sagasaan sa ngalan ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Yan. Kasi sa bawat pangaral ko po, titindigan ko po ang katotohanan. Kahit pamilya ko, kahit asawa ko, o kung sino man, kahit kaibigan ko. Yan. Masakit po yan sa aking loob, mga kapatid. Napakasakit sa aking loob ng aking mga kaibigan. Masasagasaan ko, bagamat hindi ko po intensyon na saktan kayo, literal na saktan. Kung hindi po, ang akin pong intensyon ay sanay mabuksan ang sarado nating kaisipan at puso patungo sa ating tunay na Diyos, ang Diyos natin na buhay na nasa langit. Yan lang po ang intensyon ko, mga kaibigan, no? Kaya bago ako magpatuloy, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng ating masasagasaan ngayong gabi. Ayan. Ang sabi sa verse 5, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo. Napakarami, mga kaibigan. Meron pang isang Pilipino na nagkiklaim na siya na nga ang Panginoon. Marami ring mga meron pang mga puti na nagsasabi, I think mga 5 sila nagkiklaim na sila na nga si Jesus, no? At yan naman po ay hinulaan ng ating Panginoong Hesus 2,000 years ago, mga kapatid. Hinulaan na yan na sa katapusan ng sanlibutan, bago matapos ang sanlibutan, maraming magsisilitaw gamit ang kanyang pangalan. Kunyari toro ni Jesus. At anong sabi dito sa verse 5? At ililigaw ang marami. Yan po ang pag-uusapan natin, mga kaibigan. Sa ngalan ng salita ng Diyos, ako po ay isang instrumento para makatulong upang ang mga tagapagmana ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na tao ay sanay huwag mailigaw ng mga manlulokong ito, mga kapatid. Ng mga impostor na Kristo. Ng mga nagpapakunwaring sila ang Kristo. Napakalaganap ngayon, mga kaibigan. Napakarami ngayon. Hindi na ako lalabas ng bansa. Hindi na ako lalabas. Merong mga ngaral ngayon nagkiklaim sila na ang Panginoon, sa Kanya na ang sanlibutan. Paano nangyari yun? Bakit ganun, mga kaibigan? Yan. Na, malalaman yan maya mga kapatid. Patuloy po tayo dito. Ano nga pa ang sinasabi na nangagsasabi na ako ang Kristo, liligaw ang marami yan? Ano nga ba ito? Ito yung mga binanggit sa Biblia na mga bulaang propeta. Yan, basahin ko po sa inyo ang Mateo 7:15. Ito po yung nakasulat, mga kapatid. Mateo 7:15. Yan. Babasahin ko po sa inyo itong mga taong nagpapakunwaring sila ang Kristo. Dito po natin matatagpuan sa Mateo 7:15, mga kapatid, no? Ito po yung sinasabi, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Ito po yung sinasabi. Yung kanina na nagsisipa rito sa pangalan ni Kristo. Mga nagpapakunwari, mga impostor. Ibig sabihin, mga bulaang propeta. Yan, patuloy lang po tayo, no? Na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Kita nyo na? Para silang tupa na lalapit sa inyo. Akala mo'y santo kung lumapit sa, akala mo'y anghel ng Diyos na lalapit siya sa atin. Ngunit ano ang sinasabi pa dito? Datapot sa loob ay mga lubong maninila. Yan, isa palang lobo. Ang alam ko sa lobo ay talagang kakagat ito, ipapatay ito ng tao. Yan po ang paliwanag ng isang bulaang propeta.
Yan po ang hula ni Jesus Christ, mga kaibigan. No? Dito nakasulat sa Mateo 7, versikulo 5, mag-ingat po tayo sa bulaang propeta. Lalapit sila na parang tupa. See? Kasi naman, kaya nga may kasabihan maamong tupa. Maraming mangangaral ngayon, mga kapatid. Maraming mangangaral ngayon na kung mangusap sa inyo'y napakatamis. Napakatamis, mga kapatid. Kagaya ng sinasabi dito sa versikulo 15 ng Mateo 7, lalapit sila sa inyo ngayon na parang tupa ang kanilang damit. Ibig sabihin, mahinahon. Yan, napakahinahon. Ngunit pala ang loob ay isang lubong maninila. Napaka-harmful pala nila, mga kapatid. Ganito ang palatandaan ng isang bulaang propeta. Ganyan po, kaibigan. Kaya ang isang mangangaral, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo, mga kapatid, ngayon. Lalo na ngayon na nasa mga huling panahon na po tayo. Kaya nga po ako pag mangangaral, ayaw ko nang kahit ayaw mo sa aking pangaral, wala akong magagawa. Ang importante sa akin, kung ano ang nakasulat sa Biblia, yun ang isisiwalat ko. Hindi ko ito twist, mga kaibigan, para hindi tayo maturingang bulaang propeta kagaya ng nakasulat sa Biblia. Lalapit sa inyo na parang maamong tupa. Ganoon naman talaga yung mga impostor, bait-baitan. Ang tinutumbok ko po dito, mga kaibigan, ay mangangaral ng salita ng Diyos. Basahin ko po sa inyo ang Revelation chapter 13 verse 1. Ito po ay patungkol sa bulaang propeta. Isa sa mga tinutumbok ng Biblia na bulaang propeta, sinungaling na mga ngaral. Yan po ang ibig sabihin. Basahin ko po sa inyo ang Revelation chapter 13 verse 1. Ito po yung sinasabi. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang ulo ay may pangalan ng kapusungan. Ito po'y sana ito napakahalaga po nito, mga kaibigan. Ito po'y hula, no? Ito po'y pahayag po kay Juan. Pinahayag po ito ng Panginoon kay Juan na ang taong ito, mga kapatid, ang bulaang propeta na ito ay mayroon siyang tanda sa kanyang ulo ng pangalang kapusungan. Ibig sabihin sa English, ano ba yung kapusungan? Blasphemy yan sa English Yan. Meron siyang tanda sa kanyang ulo na ibig sabihin itong kapusungan, baka hindi nyo maintindihan, ito po ay pangalan ng kapusungan, name of blasphemy. Ibig sabihin, parang impostor ka, mga kapatid. Ngayon, sana'y makuha nyo, mga kaibigan, no? Ang tinutumbok ko dito, mga kaibigan, isang leader ng religion. Isang leader ng sa ating pananampalataya. Kung sino yung tao na mayroong pangalang na may kapusungan. Alam mo yun, yung bulaang Kristo nga, kunyari, Kristo siya. Para siguro hindi pa malinaw sa inyo, mga kaibigan, linawan ko po kunti dito sa Mateo chapter 23 verse 9. Siya itong tinutumbok ko. Ito po yung sinasabi, mga kaibigan, no? Basahin ko po sa inyo. Mateo 23, versikulo 9, at ang sinasabi, ito po, mga kapatid, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Yan. Ito siya yung ibig kong sabihin. Sa lahat ng mga ngaral dito sa lupa, mga kapatid, sino ba yung nagpapatawag na ama? Ano bang English ng ama? Father. Ano ang sabi ng Biblia? Ito ang sabi, mga kaibigan.
At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Bakit? Kasi po mga kapatid, sapagkat iisa ang inyong ama. Ibig sabihin sa larangan ng pananampalataya or sa spiritual nating kalagayan, wala tayong ibang tawaging ama. Ang sabi ni Jesus, wala siyang pinapahintulutang tawagin nating ama. Ang binasa natin sa Revelation chapter 13 verse 1, ang sinabi, may pangalang kapusungan. May pangalan. Basahin ko po ulit ang Revelation. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. Ito po another explanation po itong kasi symbolic itong Revelation mga kapatid. Baka sa susunod i-explain ko po ito sa inyo. No? Dito muna tayo mag-focus sa kanyang at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan, name of blasphemy. Ang sabi sa Mateo 23:9, at huwag ninyong tawaging ama ang sino mang ama, ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama. Sino ang ating ama? Na binabanggit dito. Ituloy ko lang po. Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Yun naman pala eh. Yun naman pala mga kaibigan. Ano ang ginagawa ng mga bulaang propeta na ito? Ayan. Huwag ninyong, sabi dito sa Mateo 23:9, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao dito sa lupa. Alam niyo mga kaibigan, magbigay ako ng kunting istorya. No? May nakagitgitan ako dito sa YouTube. May nakagitgitan na ako. Tatawa-tawa siya sa conversation namin habang nagdidebate kami. Ang sabi niya, wag mo nang tawaging ama ang iyong papa. Sabi niya sa akin. Naku, bigla akong naawa sa kanya. Hindi man lang siya naturuan ng kanyang leader. Yung tinatawag niyang papa dito sa lupa, hindi man lang siya naturuan. Nakakaawa mga kapatid, ano? Kasi ang ibig sabihin ng Biblia, hindi naman yung tatay mo sa laman eh. Kasi pag tinawag mong kagaya ko, tawagin kong ama yung ama ko, tawagin kong father yung father ko, hindi naman yun kapusungan eh. Meron bang blasphemy doon na nangyayari? Wala naman eh, kasi totoo naman na tatay ko siya, father ko siya, ama siya. Ngunit sa larangan po ng pananampalataya, sa usaping pang-spiritual mga kaibigan, ang sabi ng Biblia mahigpit, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao dito sa lupa. Sapagkat iisa lamang ang inyong ama. Sa makatuwid bagay, siya na nasa langit. Ayan. Kung Kristiyano ka mga kaibigan, kung kliniklaim mo na Kristiyano ka, ganyan ba ang turo sa'yo? Ganyan ba ang turo sa'yo? Nasa halip ang tawagin nating ama ay ang Panginoon. Ngayon, isang tao ang nagpapatawag sa'yo. Pinapatawag ka ng pangalang mapamusong, may kapusungan. Blasphemers. Ito'y napakabigat mga kaibigan. Alam mo, yung nakagitgitan ko sa YouTube, tatawa-tawa lang siya. Pero hindi ako nagagalit sa kanya. Naaawa ako sa kanya. Kawawa ka naman. Kahit kunti wala ka man lang kunting pagkakaunawa. Ganyan. Mga kaibigan, madali lang naman maraman eh. Ang isang buraang propeta, madali lang malaman. Meron din namang sagot ang Biblia kung paano natin malaman eh. Basahin ko po sa inyo ang Juan 7:17. Ito po yung sinasabi mga kaibigan. Kung sino mang tao ang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban. Yan. Sino mang tao ang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban. Ano pa itong sinasabi dito? Ang sino ba ng tao na nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ito'y nagsasalita na mula sa aking sarili, sa kanyang sarili.
Ganun ang sinasabi dito sa Juan 7:17, mga kaibigan. Para malaman natin ang isang mangangaral, madali lang naman eh. Madali lang natin malaman kung iti sinungaling o hindi. Anong palatandaan? Kung siya'y nagsasalita sa salita ng Diyos o nagsasalita sa kanyang sarili. Ngayon malalaman niyo po sa akin, mga kaibigan. Dito niyo malalaman. Lagyan lang natin ng kunting talino. Lagyan lang natin ng kunting pangunawa ang bersikulong ito. Malalaman daw natin kung sino man daw magnanais gumawa ng kaloob ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Itong nasusulat sa Biblia. Ay malalaman mo ang kanyang turo. Malalaman natin ang itinuturo. Kagaya ko. Kung ang mga turo ko ay galing sa Diyos, paano natin malalaman pag galing sa Diyos ang turo? Mga kapatid, pag ang turo na galing sa Diyos ay babasahin natin sa Biblia. Ngunit kung magdadaldal ako dito na kung ano-anong kalokohan sa labas, kung ano-anong sarili kong imbintong turo, ako nang nagsasabi sa inyo, tigilan nyo ng panonood dito. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sa lahat ng walang kabuluhan, yun ang walang kabuluhan po, mga kaibigan, yung nagtuturo ng sariling turo. Ngunit tayo po dito, kaya nga po, sasagasaan ko ang pwedeng sasagasaan eh. Kasi ang tinuturo ko dito ay hindi ko turo. Turo po ito ng ating Panginoon. Aral po ito ng ating Panginoon na ipinagsiksikan ko sa tao na sana'y paniwalaan nila, lalo na ngayon nasa mga huling panahon na po tayo, mga kaibigan. Ito po yung napakagandang tip. Ito para sa mga hindi pa nagkaunawa masyado. Bakit nga ba ganun? Bakit iba yung sinasabi ko? Bakit iba yung naririnig nyo doon sa mga pinapakinggan nyo? Bakit ganun? Madali lang po, mga kaibigan, siyasatin nyo. Ang sabi sa Juan 7:17, malalaman mo ang kanyang turo. Kung ang turo ko ay galing sa akin, huwag kayong maniwala. Ngunit kung ang tinuturo ko sa inyo ay galing sa Biblia, mga kapatid, mga kaibigan, dapat paniwalaan. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po yung katotohanan. Ang salita ng Diyos, ito po yung karunungan ng Diyos. Ito po si Jesucristo. Mga kapatid, ang kinikilala nating Diyos. Tapos sasabihin mo, pareho lang naman tayo, brad. Jesus din naman ang Diyos ko eh. Oh, talaga? Talaga, mga kapatid. Ang sabi nga dito sa kanina sa binasa natin, maraming magsisiparito sa aking pangalan. Alam mo, maraming mag-claim na Jesus. Maraming nagsasabi ngayon ng mga ngaral na si Jesus ang kanilang pinapangaral. Ngunit kung ating siyasatin sarili